Kabanata 2971. Suriin ang silid. Bagamat karaniwang nasa negosyo ng smuggling si Musak Hania, isa rin siyang tao na may malinaw na hinaing. Sa mahigpit na pagsasalita, iniligtas siya ni Surui ng 2 beses na magkasunod. Paano babayaran ang Nagel iligtas buhay na biyaya? Ayoko ng ganito. Ikinaway ni Surui ang kanyang kamay. At ang puso ni Musak Hania ay puno ng pagkabigla. Noong una, hindi siya masyadong naniniwala sa mga salita ni Suye. Kung tutuusin, mahirap hanapin ang gayong batang general kahit sa isang mersenaryong organisasyon, lalo pa ang isang superpower tulad ng China. Gayunpaman, matapos makita ang sobrang husay ni Surui, sa wakas ay naniwala si Musak Hania, hindi banggitin ang anupaman, ang parang kidlat lamang na putok sa kritikal na sandali, hindi ito karaniwan sa mga ordinaryong tao. Pwedeng magawa. Hindi mo gusto ito, ngunit gusto ko. Hinawakan ni Suye ang braso ni Surui at sinabi, kung tutuusin, ikaw ay aking lalaki, ang akin ay iyo, at ang iyo ay akin. Masyadong malalim ang babaeng ito sa play. Tawagan mo lahat ng tao mo at subukan mo muna itong Onodejiro. Baka may mahuhukay ka pang mahahalagang pahiwatig mula sa kanya. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Kung gusto mong samantalahin ang pagkakataong makapasok sa koponan ni Akpii, ang Onodejiro na ito ay walang alinlangan na isang mahusay na tagumpay. Okay. Agad na nagsimulang tumawag si Musak Hania sa isang tao. Ngunit ngayon, bilang karagdagan sa pasasalamat kay Surui, mayroon din siyang bakas ng pangamba hindi na niya matatawag na kapatid si Surui tulad ng ginawa niya noon. Hindi na kailangang ayusin ang vilya. Nang unti-unting namatay ang apoy, pumasok si Surui para tingnan ito. Mayroong higit sa 100 tao ang naiwan sa musa kanya, at lahat sila ay patay na. Tinatayang bago ang pagsabog ay nagsagawa na ng silence operation si Jiro Onoda. Ang bastos na ito. Tiningnan ni Musa kanya ang eksenang ito, at ang kanyang mga mata ay agad na natatakpan ng mga pamumula ng dugo. Ang vilya ay sumabog, at hindi siya nakaramdam ng labis na pagkabalisa. Gayunpaman, pagkatapos ng napakaraming lalaki na namatay, naramdaman niyang malapit na siyang mamatay. Hindi na ako makahinga. Hindi ako nagkusa na pumatay ng sinuman nang sunugin ko ang kanyang tindahan. Hindi makapaghintay si Musa kanya na putulin si Jiro Onoda. Inilipat mo lang ang pera nila, pero gusto nila ang buhay mo. Umiling si Surui, sobra ang pakikitungo ko sa kanila, ang grupong ito ng mga tao ay palaging ganito. Bubunutin ko sila sa buong Prenia. Ungol ni Musak Hania, ito ay pagmumura sa gabi. Hindi gaanong nagsalita si Surui. Alam niya na ang kasalukuyang Musak Hania ay walang ganoong kakayahan, maliban na lang kung ibinenta niya ang lahat ng ari-arian ng kanyang pamilya, can barely pull up a team. Pero ano? Ang mga Oriental ay kailangang magbayad ng maraming buwis sa gobyerno taon-taon, at hindi kanila nahaharap. Kung may salungatan, hindi tatayo ang gobyerno sa panig ng Musak Hania. Kahit na ang kanyang relasyon ay sapat na mahirap, ngunit ito ay kulang pa rin ng ilang mga layer. Itinaas ni Surui ang kanyang ulo at tumingin sa buwan sa kalangitan. Ang liwanag ng buwan na mukhang napakaliwanag ay tila may kulay dugong halo. Makalipas ang 1 oras, dumating sila sa isa pang vilya sa musa kanya. Sa pagtingin sa ilang kahon ng ginto sa lupa, umiling si Surui. Talagang maraming pera ang mga taga-Orient na ito. Sa katunayan, kung babaguhin mo ito sa US dollars, hindi ito magiging napakahirap. Ang susi ay ang industriya ng pagbabangko dito ay hindi maunlad. Kahit na direktang maglipat ng pera sa Akpii, ang huli ay hindi makakapag-withdraw kaagad ng pera. Mas mabuting palitan ito ng ginto. Kung ako sa iyo, hindi ko itatago ang ginto, pinalitan ko ang lahat ng ito sa US dollars. Sinabi ni Surui, hindi ba ito gumagawa ng gulo para sa aking sarili?
Tama, hindi ko alam kung ano ang mali nitong Musak Hania. Masaya kayang tumingin sa ginto ng ilang beses araw-araw. Pagkatapos ng pangyayaring ito, hindi na niya dapat ulitin. General Surui, ako po, itinuro ni Musak Hania ang ginto sa lupa. Ibibigay ko sa inyo ang lahat, wala ni isa. Tumawa si Surui. Ibinato mo sa akin ang mainit na patatas. Napakamot ng ulo si Musak Hania. O, i-convert ko lahat ito sa US dollars at ilagay ito sa iyong account. Hindi, wala akong pakialam sa pera. Ikinaway ni Surui ang kanyang kamay. Bagamat talagang malaki ang pera, hindi ito ang pangunahing layunin ni Surui. Hindi siya pumunta sa Africa para kumita, at ang panganib dito ay napakataas na malaki ang posibilidad na kikitain niya ang kanyang buhay at gugugulin ang kanyang buhay. Ayoko ng mas maraming pera. Sa hindi inaasahang pagkakataon, muling nagsalita si Suye. Nakahanap siya ng panulat at papel, nagsulat ng linya ng mga numero, at ibinigay kay Mu sa kanya. Ayaw ng lalaki ko, gusto ko. Anyway, kung ibibigay mo sa akin, katumbas ng pagbibigay sa kanya, para respetuhin ang opinyon niya, bibigyan kita ng kalahating beses. Sumang-ayon si Musak Hania nang walang sabi-sabi. Mukhang wala siyang pagdududa sa relasyon ni Surui at Suye ngayon. Napakurap si Suye kay Surui, na walang magawang ngumiti at umiling. Itinago mo si Jiro Onoda, at sa panahong ito, hindi mo dapat ipakita ang iyong mukha muli, at subukang huwag hayaang mahanap ka ng mga taga-Orient, sabi ni Surui. Wala namang masama doon. Nang maisip ni Mu sa kanya si Jiro Onoda, nangangati ang kanyang mga ngipin sa poot. Dapat kong pagsisihan siyang dumating sa mundong ito. Hihilingin ko kay Suye na ayusin ang isang taong tutulong sa pagtatanong sa kanya dito. May mga bagay na kailangan pang linawin. Sabi ni Surui. Huwag kang mag-alala tungkol dito, alam ko ito. Kinuyam ni Musak Hania ang kanyang mga kamao, hindi ko lang ililigtas ang mga Oriental na iyon, kundi pati na rin si Akpei. Tumawa si Surui. Ito ay talagang napakataas na ideal. Pagkatapos ng ilang simpleng paliwanag, umalis si Surui kasama si Suye. Bakit masyado kang nagmamalasakit sa pera? Sinabi ni Suye. Madali ba para sa amin na magtrabaho ng husto upang kumita ng pera? Bilang resulta, hindi mo gusto ang iyong daan-daang libong dolyar sa ginto. Medyo may hinanakit siya sa kanyang mapanuksong tingin. Wala ka bang kalahati dito? Tumangin si Surui sa hitsura ni Suye, at biglang bumuti ang pakiramdam. Sa katunayan, magiging isang magandang bagay na magkaroon ng isang magandang babae sa tabi mo sa lahat ng oras. Yan ang hiningi ko sa iyo, huwag kang mag-alala, ililipat ko lahat ng puntos sa iyo. Tumingin si Suye kay Surui, bahagyang ngumiti, at ang mapusyaw na asol na mga mata ay kumikislap sa kuryente. Hindi makayanan ni Surui ang tingin sa kanyang mga mata. Ang gusto mong puntahan ay sa iyo talaga. Hindi, sinabi ko ang lahat, ikaw ang aking tao, at ang aking pera ay iyong pera. Itinikom ni Suye ang kanyang mga labi. Ang kanyang hitsura sa oras na ito ay medyo maislan, kahit na dalisay, at medyo mahirap pigilan upang gawin ang maislan na ekspresyon sa oras na ito. Young Goblin, gawin mo ang gusto mo. Si Surui ay hindi na nasangkot kay Suye dahil sa pera. Alam ko, kailangan mo ng pera para makitungo kay Akpei. Tsaka si Ivanova ang matalik kong kaibigan. Hiniling niya sa akin na gawin ang aking makakaya upang matulungan ka, at tutulungan kita sa lahat ng aspeto. Seryoso ang tingin ni Suye at sinabing, makakatiyak ka. Bagamat ibang-iba ang hitsura ng babaeng ito noon, naniniwala si Surui na sa sandaling ito, seryosong-seryoso niyang kinakausap ang kanyang sarili. Higit ka pa sa inaakala ko. Maging magalang at maging mabait sa mga tao. Umiti si Surui. Oo, kung tutuusin, lalaki ka, hindi ako mabuti sa iyo, at kanino. Agad na huminto sa paglalakad si Suye.
Umiling si Surui at ngumiti, nagbibiro tungkol sa ganitong bagay, hindi naman talaga siya ang kalaban ni Suye. Maghintay pabalik sa Monica Club. Sa ibaba, sinabi ni Surui, hindi na natin kailangang bumalik mula sa rooftop ngayon, tama ba? Pagkatapos ng lahat, ang pangalawang shareholder, si Sin Avis, ay napunit na ang kanyang mukha kay Suye, at ang huli ay hindi na kailangang itago ang kanyang mga truck ng palihim. Kailangan pa nating bumalik mula sa ikalawang palapag. Sinabi ni Suye, hindi pa ako nakita ng mga security guard na iyon na hinubad ang aking makeup, kaya malamang hindi nila tayo papasukin. Isa itong makeup technique, isa lang itong disguise technique. Walang pagpipilian si Surui kundi umakyat muli sa rooftop. Pagdating niya sa kwarto, sabi niya, maligo ka na, aalis na ako mamaya. Ang dahilan ng paghihintay ng ilang sandali ay dahil naghahanda si Surui na gawin ang isang bagay. Hindi, kailangan mong manatili dito magdamag. Pinigilan siya ni Suye. Hindi pwede. Sobrang passionate. Si Surui ay napaatras ng 2 hakbang. Sa tingin ko hindi ko ito matiis. Oo, lalaki ka, kung aalis ka lang ng ganito, titignan ka ng maraming mata. Napakurap si Suye. Sa nangyari ngayong gabi, nakumpirma na ang iyong pagkakakilanlan sa Domanatsi. Alam ni Surui kung ano ang ibig sabihin ni Suye, hinawakan niya ang kanyang ilong at sinabing may pilit na ngiti, bakit pakiramdam ko ay may nahuhulog na kaldero mula sa langit. Galit na sinabi ni Suye, paano magiging kaldero ang isang kagandahang tulad ko? Nga pala, may isang bagay, sa tingin ko kailangan mong mag-ingat. Sinabi ni Surui. Tingnan kung may mga bug o pinhole camera sa iyong silid. Araw-araw kong sinusuri, huwag kang mag-alala. Si Isuye ay napakaingat. Wala ka bang nakikitang problema araw-araw? Tanong ni Surui. Oo, ang eavesdropping device ay hindi kailanman na-detect, at ganoon din sa camera. Sigurado si Isuye. Sa tingin ko, kung ako si Genevieve, tiyak na paglalaroan kita sa bagay na ito. Biglang hininaan ni Surui ang kanyang boses, halos parang bulong. Naramdaman ni Suye ang mainit na hininga na lumabas sa bibig ni Surui, tumama sa kanyang tainga, Makati. Napaka-ambiguous ng pakiramdam. Napakurap si Suye. Huwag kang gumawa ng gulo, may sinasabi akong napaka-seryoso. Walang magawang sinabi ni Surui, Miss, malamang natitigan ka ng hindi mo nalalaman. Ano ang ibig sabihin? Araw-araw kong tinitingnang mabuti ang kwarto. Hindi naniniwala si Suye sa mga salita ni Surui. Bagamat napakaingat na ng babaeng ito, ang mga bagay na naranasan nila ni Surui ay ganap na walang kapantay, hindi pa banggitin ang profesionalismo ng magkabilang panig. Wala sila sa parehong antas. Ano ang ginamit mo sa pag-check sa kwarto, ipakita mo sa akin. Biglang sabi ni Surui. Ayan yun. Si Suye ay kumuha ng isang elektronikong instrumento mula sa safe at ibinigay ito kay Surui. Tiningnan ito ni Surui at sinabing, ito ay talagang isang instrumento para sa pagsuri ng mga elektronikong kagamitan. Oo, dinala ito pabalik mula sa Europa ng isang taong espesyal na kinomisyon sa akin. Mahal kasi. Itinaas ni Suye ang kanyang mukha, halatang tiwala sa sarili sa kanyang mga bagay. Ito ay mahal, ngunit sa kasamaang palad ito ay masama. Itinapon ni Surui ang instrumento, at sinabi sa nakakatakot na tono. Kabanata 2972. Ang kamera sa likod ng salamin. Matapos makinig sa mga salita ni Surui, ang buong pagkatao ni Suye ay nasa masamang kalagayan. Ano? Sirang gamit ko. Paano ito posible? Nagulat si Suye. Kung talagang sira ang kagamitang ito, natural na walang paraan upang suriin kung may mga bug o camera sa silid. Saan nasira? Hindi ba ito maganda? Kinuha ni Suye ang instrumento, binuksan ito, at ang screen ay bumukas, na parang normal ang lahat. Umiling si Surui. I-on ko lang ito, ngunit ano sa palagay mo ang resulta?
Sa pagsasalita, inilagay niya ang telepono sa device sa tabi nito, umiling ito ng ilang beses. Gayunpaman, walang nangyayari. Ang instrumento ay mukhang normal pa rin, ngunit walang kahit kititing na tunog ng alarma. Hindi ba sinabi nito na nakakadetect ito ng mga elektronikong instrumento? Umiti si Surui, inilagay ko rito ang aking mobile phone, at hindi nito ma-detect ito. Ano pa ang maaari kong sabihin? Si Suye ay hindi naniniwala sa kasamaan, kaya inilagay din niya ang kanyang mobile phone sa tabi ng instrumento, at walang sumagot. Hindi siya nagkakasundo. Pagkatapos ay restart ang instrumento ng 2 beses, ang resulta ay pareho pa rin. Paano ito nangyari? Agad naging seryoso ang ekspresyon ni Suye. Kung naging hindi epektibo ang instrumento na ito, totoo bang nabubuhay ako sa ilalim ng pagbabantay ng iba nang hindi ko nalalaman? Ang pag-iisip tungkol sa ganitong uri ng bagay ay nakadarama ng panginginig at kitakot-takot ang mga tao. Siguro ito ang totoo. Tinapik ni Surui ang balikat ni Suye, kailangan mo bang kumalma ngayon? Kailangan talagang kumalma ni Suye. Kung gayon, paano ko huhusgahan kung may bug o camera sa silid na ito? Bulong ni Suye sa tenga ni Surui, sa wakas ay hindi na siya kalmado gaya ng dati. Ngayon, hindi ko na kayang asarin si Surui. Iwan mo sa akin. Sabi ni Surui, lumapit siya sa mesa, tumingkayad at tiningnan ito, at sinabing, wala dito. Kaagad pagkatapos, maingat kong sinuri ni Surui ang lahat ng bonsai at halaman sa silid. Ganyan din dito. Sa katunayan, kung minsan ay nagtatago kami ng mga bagay sa bonsai, lalo na ang mga may malalagang mga dahon, na hindi madaling mahanap. Pagkatapos ay tinapakan niya ang stool at muling tiningnan ang kisame. Ito ay kawili-wili. Nilainggan niya si Suye at sinabing, hindi mo ba sinusuri ang bubong? Oo. Tumango si Suye, medyo madilim ang kanyang ekspresyon. Mayroon ba sa kisame? Iniunat ni Surui ang kanyang kamay at kinuha ang isang miniature eavesdropping device. Maraming alikabok ang bumagsak dito. Agad na napuno ng malamig na liwanag ang mga mata ni Suye. Zinovis, this bastard. Talagang nilagyan niya ako ng bug. Huwag kang excited. Umiti si Surui. Ang bug na ito ay patay na, at ang baterya sa loob ay tatagal lamang ng 2 buwan. Hindi ko alam kung gaano katagal naka-install ang bagay na ito dito. Ngunit ang pangungusap na ito ay hindi masyadong nakaka-relax kay Suye. Umiti si Surui at nagpatuloy. Gayunpaman, sa tingin ko ang taong nag-install ng bug ay talagang hinahamak kita. Kung paano sabihin. This is all out of power, at hindi na siya nag-abalang tanggalin, kaya nagyabang lang siya at itinapon dito, hindi natatakot na malaman mo. Hindi ba ito paghamak para sa iyo? Talagang natatakot si Surui na hindi magulo ang mundo, ngunit totoo nga ang sinabi niya. Ang ekspresyon ni Suye ay nagsimulang maging mas madilim, at ang isang aura na tila eksklusibo sa nakatataas ay nagsimulang unti-unti. Habang kumakalat ito, nawala ang girl next door feeling na dulot ng pagtanggal ng makeup. Huwag kang ganyang ekspresyon, hindi magiging maganda gaya ng dati. Nakangiting sabi ni Surui. Nang marinig ito ni Surui, hinaplos ni Suye ang kanyang mukha. Bihira kang makitang pinupuri ako ng 1 beses. Hindi mo man lang namalaya na ang superior na tao sa iyo ngayon gaano kalakas ang hininga. Tinapik ni Surui ang balikat ni Suye, hindi ka maaaring magmukhang tao, Miss Suye. Hindi, mas gugustuhin kong maging isang maliit na babae na maaaring kumilos tulad ng isang layaw na bata araw-araw. Nagpout si Suye at umiling. Hindi, walang lalaking maasahan ko. Pagkatapos ng isang paghinto, idinagdag niya. Siyempre, ito ay bago ka lumitaw. Nakakatakot lang ang kakayahan nitong babaeng ito na mag-adjust ng emosyon. Sa loob lang ng 2 minuto, malaki na ang pinagbago niya. Ngayon, paano pa niya makikita ang aura ng dating superior? Meron bang super acting school?
Umiti si Surui at sinabi, dapat walang dead spot sa sala. Punta tayo sa kwarto para tignan. Sige, ihahatid na kita doon. Wala si Suye para maiwasan ang pagdududa, dinala niya si Surui sa kanyang boudoir. Hindi maliit ang lugar dito. Tiningnan ni Surui ang medyo kahangahangang silid na ito. Hindi ka ba natatakot na matulog sa napakalaking silid na mag-isa? Oo, ang kwartong ito ay hindi bababa sa 200 metro kwadrado, isang silid tulugan lamang. Walang halaga ang lupain ng Africa, at mas comfortable ang isang mas malaking bahay. Iniunat ni Suye ang kanyang mga kamay, ngunit posible itong mahanap sa ganitong paraan. Si Surui ang unang binaliktad ang carpet sa ilalim ng kama, ngunit wala siyang nakita. Pagkatapos pumunta siya sa malaking cloakroom at maingat na tiningnan ang lahat ng butones at bulsa ng kanyang damit. Wala dito. Sabi ni Surui, lumingon ang mga mata niya sa cabinet sa kabilang side. Naroon ang lahat ng aking damit na panloob, at imposibleng magkaroon ng mga ito. Sabi ni Suye. Hindi kinakailangan. Direktang binuksan ni Surui ang cabinet. Ang napakagandang mga mata ni Suye ay kumislap. Hindi mo sinasadyang samantalahin ang iba, tama ba? Tumingon si Surui upang tingnan ang kanyang anyo pataas at pababa. Sinamantala ko na ito, maaari ko bang masiyahan ang aking gana sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa ilang damit? Sabi, ibinaling niya muli ang mga mata sa wardrobe, at sa katila nasasakal ng laway, umubo ng marahas ng ilang beses, at namula ang mukha. Masyado bang sexy ang damit na ito? Hindi makayanan ni Surui na tumingin sa kanya. I guess, may picture ka na ba ngayon sa suot kong damit? Isusuot ko talaga para makita mo kung gusto mo. Nakangiting sabi ni Suye. Nakita niya ang likas na katangian ni Surui ng Xiaoshu, at ang huli ay hindi maglalakas loob na tanggapin ang panlilinlang na ito. Ang mga sinabi ni Suye ay parang isang kislap ng liwanag, na dumadaan sa isip ni Surui. Sinimulan niya agad at tinignan ang mga damit. Nako, huwag mo nang tingnan ng ganito, mamumula ang mukha ko. Tinakpan ni Suye ang kanyang mukha, ngunit paanong may kahihiyan sa mapanuksong mga mata na yon? Tinuri ko ang iyong mga damit, hindi ang iyo. Galit na sabi ni Surui, ngunit nagpanggap siya na kalmado. Pagkatapos ng lahat, naramdaman niya ito sa gitna ng mga tambak ng malapit na damit. Ang paghawak dito ay talagang isang bagay na namumula. May tanong ako. Binuklat ni Surui ang mga damit, at pagkatapos ay sinabi, madalas mo bang isinusuot ang damit na ito at nakalawit sa harap ng salamin? Ang pagtingin sa salamin ay isa sa mga libangan ng kababaihan, at hindi ito maaaring alisin ng Diyos. Ibinuka ni Suye ang kanyang mga kamay. Nga pala, gusto mo ba talagang subukan ko ito para sa iyo? Tumayo si Surui sa harap ng malaking floor-to-ceiling na salamin sa cloakroom at sinabing, magkakaroon ng mga pagkakataon para sa iyo na isuot ito para sa akin sa hinaharap. Pero hindi ito angkop ngayon. Magkakaroon ba ng mga pagkakataon sa hinaharap? Natawa si Suye, gustong-gusto ko ang pagtitiwala na ito sa iyo, ito ay magpapasaya sa mga tao sa buhay mula ngayon. Masyadong malabo ang usapan kaya hindi alam ni Surui kung paano ito sasagutin. Umiling siya. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, ang ibig kong sabihin ay hindi makikita ang 3 kabanata. Yung 3 chapters. Anong ibig mong sabihin? Nagulat si Suye, napaatras siya ng isang hakbang. Alam na niya na may nagtatrabaho sa loob ng pinto ng kanyang silid. Ngunit dahil sa presensya ni Surui, ang pakiramdam ng palpitations ay pinigilan, ngunit ngayon, nang sabihin muli ni Surui nang ang mga posibleng problema sa silid na ito ay tumaas, ang kitakot-takot na pakiramdam ay dumating. Lumabas muli ng hindi mapigilan. Kasi, peke ang salamin na ito. Tinapik ni Surui ang salamin. Pekeng salamin. Si Suye ay tumingin sa salamin na may pag-aalinlangan, at pagkatapos ay sinabi, hindi ba ito isang normal na salamin?
Mukhang salamin sa ibabaw, ngunit ito ay talagang isang solong transparent na salamin. Itinuro muli ni Surui ang salamin. Makikita mo lang ang iyong sarili sa bahaging ito ng salamin, ngunit mula sa loob, madali mo itong makikita. Nakita kita. Ano? Narinig ito ni Suye, at ang kanyang buong tao ay nasa masamang kalooban. Sa iyong silid, palaging may isa pang pares ng mga mata, mahinang sabi ni Surui. Siya ay kalmado sa harap ng panganib, ngunit talagang tinakat niya si Suye. Parang nakikinig ng horror story. Tumagal ng mahigit 10 segundo bago kumalma, si Suye ay likas na humawak sa braso ni Surui, na para bang ito ay magbibigay sa kanya ng seguridad. Tumawa si Surui at sinabing, kadalasan parang medyo stable ka na, bakit ka nagpapanik ngayon? Mag-ingat ka, wika ni Suye ng huwaksya. Mukhang ang mahusay sa Chinese ay naging isang mahalagang pangunahing kasanayan para sa matagumpay na mga tao. Bahagyang ngumiti si Surui. Actually, normal lang ang ugali ni Suye. Kung sino pa ang nakakaalam na may naglagay ng kamera sa kwarto niya at ang bawat galaw niya ay binabantayan ng iba, natatakot ako na hindi siya kalmado. Tingnan natin pagkatapos ng isang pagtingin. Sabi ni Surui, at mahinang hamampas sa gitna ng salamin. Oo, tapik lang, parang hindi naman masyadong effort. Gayunpaman. Ang salamin na ito ay biglang lumitaw ng maraming mga bitak mula sa gitna, at pagkatapos ay ang mga bitak ay unti-unting kumalat, tulad ng isang pakana, at pagkatapos ay tinakpan ang buong salamin. Ang kontrol ng puwersa ay Kat-Anji Tangi. Gayunpaman, pagkatapos kunin ni Surui ang sampal na ito, kahit na maraming bitek sa salamin, hindi ito nabasag. Pagkatapos, hinubad ni Surui ang isang piraso ng debris mula sa gitnang gilid ng salamin. Matapos ang isang sulok ay nawawala, ang buong salamin ay hindi na nakayanan, at ito ay nabasag sa lupa. Tinakpan ni Suye ang kanyang bibig at napabulalas. Kasi, sa likod ng salamin, may camera. Nagpapadala ito ng panginginig sa iyong gulugod. Iniunat ni Surui ang kanyang kamay at inalis ang camera, pagkatapos ay binuksan ito at tumingin. Nawalan din ng kapangyarihan ang camera, ngunit napatigil siya pagkatapos sabihin ito. Nakakita ng data cable at ikinonekta ito sa camera. Sa pagtingin sa data ng camera sa pamamagitan ng mobile phone, sinabi ni Surui. Ngunit ang oras na automatikong isinara ang camera dahil sa kawalan ng kuryente ay kahapon. Sa madaling salita, bago kahapon, si Suye ay nasa ilalim ng surveillance ng camera na ito. Napaka-excite, Miss Suye. Umisi at tumawa si Surui. Kabanata 2973. Ang hindi maiisip na larawan. Si Suye ay umatras ng 2 hakbang, halos hindi na nakaupo sa lupa. Hoy, hindi ka ba nababalisa kapag nahaharap sa ganoong bagay? Medyo nagulat si Surui. Sa totoo lang, sa kanyang opinyon, nakapaglatag si Suye ng napakalaking pundasyon sa Africa, natural na nakakita siya ng sapat na hangin at alon. Bagamat hindi basta-basta ang paghahanap ng kamera sa silid, hindi naman ito nagpapalabas ng ganoong estado, di ba? Medyo komplikado ang ekspresyon ni Suye, at medyo namumula sa kanyang mukha. Hindi mo alam kung ano ang ginawa ko sa harap ng salamin na ito, oh my God, nakita ako. Tiningnan ni Surui ang mahirap na ekspresyon ni Suye, hinawakan ang kanyang ilong, at mahinang umubo. Marahil mayroon akong ilang haka-haka na hindi angkop para sa mga bata. Hindi itinanggi ni Suye ang mga salita ni Surui, malakas niyang tinapik ang kanyang noo at pinagpag ang kanyang buhok, na para bang pinapawi ang depresyon sa kanyang puso. Gayunpaman, tulad ng sinabi ko dati, walang ibang pumasok dito, ito ay isang katotohanan. Naiintindihan ko, libangin mo ang iyong sarili. Natawa si Surui said, dahil sa ekspresyong ito ay halos gusto ni Suye na matamaan ang isang tao.
Dapat itong gawin ni Sin Avis, walang magawang sabi ni Suye, napakamura para sa kanya. Ito ang kabanata mula noong nagkakilala sina Surui at Suye. Nakita ko siyang nagmumura minsan. Tignan mo ta, yumuko si Surui at kinuha ang isang sirang salamin sa lupa. Oo naman, mula sa harap, ito ay katulad ng isang ordinaryong salamin, ngunit mula sa likod, ito ay halos transparent. Oo, medyo mas madilim ang kulay. Kung nakatayo ka sa salamin, makikita mo kung ano ang nangyayari dito. Gusto ko munang patayin si Shinavas, ang mura ni Miss Ben sa kanya. Galit na sabi ni Suye. Nasaan siya ngayon? Tanong ni Surui. Dapat nasa lens niya pa rin sa tabi. Ang mga mata ni Suye ay nagsimulang magmukhang medyo malamig. Inayos ko rin ang isang tao sa kanyang tabi, at ang kanyang kinaroroonan ay hindi makatakas sa aking pagkakahawak. Ngayon, sa tingin mo ba mapagkakatiwalaan ang taong inayos mo? Mahinang tanong ni Surui. Ano? Natigilan ang ekspresyon ni Suye. Bakit hindi karapat-dapat na paniwalaan? Malaking bagay ang nangyari ngayong gabi. Itong Sinavias ay desperado sa iyo, kumilos ka. Kung ang taong inayos mo sa tabi niya ay gumagana, imposibleng hindi malaman ang balita, at mas imposible na hindi sabihin sa iyo pagkatapos mong malaman. Ito, tama ba ko? Dahil sa mga salita ni Surui, napaisip si Surui sa bahagyang pagmumuni-muni. Siyempre, kung hindi niya alam ang balitang ito, nangangahulugan ito na madaling maibukod siya ni Sinavias mula sa lupo ng paggawa ng desisyon. At ang taong ito ay walang kahulugan na magpatuloy sa pagkukubli. Nagkibit-balikat si Surui, na wala na ang halaga nito. Seryoso ang ekspresyon ni Suye at wala siyang sinabi. Bukod dito, ang hindi mo maaalis ay kung ang taong ito ay nagtaksil sa iyo. At maaaring gumawa pa siya ng maling balita para sa iyo. Umiti si Surui. Sa pagsasama-sama ng mga dahilan sa itaas, hindi mahirap husgahan na halos nawala mo na ang pinagmula ng impormasyon tungkol sa Sin Avis. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin ngayon? Bahagyang napakunot ang noo ng magagandang kilay ni Suye. Bigla kong naramdaman na tila napakalalim ng pangyayaring ito. Si Zinavis ay naglalaro sa iyo ng pagkawala. Pagkatapos ay maaari ka ring maglaro ng pagkawala para sa kanya. Nakangiting sinabi ni Surui, matagal kang mawawala, pagkatapos ay tiyak na lilito siya. Maaaring hindi ito isang solusyon, ngunit hindi ako maaaring mawala ng matagal. Umiling si Suye. Kung tutuusin, ako ang the backbone. Kung mawawala ako, maraming desisyon ang hindi magagawa. Ibinaon mo ang iyong sarili sa isang patay na dulo ng pag-iisip. Tumingin si Surui kay Suye. Kahit na hindi ka magpakita, hindi ka pa rin ba makakapag-utos ng malayuan? Kung hindi ako magpapakita, maraming bagay ang hindi magiging epektibo. Walang magawang umiling si Suye. Ang ilang mga negosyo ay ako lang ang makakapag-usap. Napakalaki na ng industriya mo, kahit hindi mo palakihin ang negosyo mo sa maikling panahon, parang baliwala lang, di ba? Sinabi ni Surui. At saka, sinabi mo na ito dati, itong Sin Avis na ito ay hindi kailanman nasangkot sa pamamahala ng iyong negosyo, naghihintay lamang na ibahagi ang account, hindi ba? So saan ako susunod? Tanong ni Suye. Hawak pa rin niya ang braso ni Surui nang sabihin niya ito. Simula nung nalaman niyang may single lens at camera sa kwartong ito, she was completely it's not good. This feeling of being watched from morning to night is absolutely terrible. Pagkatapos ng lahat, may napakalakas na tao sa kanyang tabi. Gaano man kalakas si Suye, ngayon ay likas siyang pupunta gustong magkaroon ng balikat na masasandalan. Pumunta sa isang lugar na hindi maabot ni Zinavis. Saglit na nag-isip si Surui, halimbawa, ano sa palagay mo ang paghahanap kay Ivanova? Kapag ikaw ay nalulumbay, natural na pinakamahusay na pumunta sa isang mabuting kasintahan saglit. Hindi imposible. Sinabi ni Isoye, ngunit ano ang susunod? Paano ang Sinavias?
Iniunat ni Surui ang kanyang kamay at tinakpan ang kanyang noo. May lagnat ka ba? Saan napunta ang aura ng mga naunang nakatataas? Kung paano haharapin si Xenevious, dapat mas marami kang karanasan kaysa sa akin. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Suye, umatras ng ilang hakbang, at umupo sa kama. Well, actually hindi ko alam kung bakit, parang gusto kong lutasin mo ang problema ng hindi mo namamalayan. Marahil ito ang katotohanan. Sa lakas ni Suye, kung kalmado ka, tiyak na hindi problema ang pakikitungo kay Xenevious. Hindi ko alam. Bakit, sinasabi sa akin ng aking intuition na ang Xenevious ng ito ay dapat nasa Domanazi. Sabi ni Surui. Bakit ka nandito? Saglit na nag-isip si Suye, ngunit itinanggi pa rin ang pahayag ni Surui. Kung ako ang mamamatay tao, tiyak na lalayo ako sa lugar na ito. Umiling si Surui. Hindi, ang dahilan kung bakit mo nasabi ito ay dahil hindi ka pa nakakagawa ng ganito dati. Karamihan sa mga mamamatay tao ay babalik sa loob ng maikling panahon pagkatapos pumatay ng mga tao. Pumunta sa pinangyarihan ng pagpatay at tingnan kung ano ang nangyayari sa eksena. Paano ito naging posible? Hindi masyadong naintindihan ni Suye. Di ba dapat umalis na lang sila pagkatapos gumawa ng krimen? At ang mamamatay tao ay tumulong na buhatin ang namatay sa ambulansya. Umiling si Surui. Anyway, huwag ka nang manatili pa rito. Dahil sigurado kami na makakapag-install si Xenevious ng mga kagamitan sa pagsubaybay dito, nangangahulugan ito na ang iyong mga tagasunod sa labas ay maaaring lihim na nasuhulan niya. I see, sinabi ni Suye. Iimpake ko na ang mga gamit ko. Ang isang backpack ay sapat na, at ang isang magaan na biyahe ay madali. Sabi ni Surui, at nakita niya ang malaki at medyo exaggerated na wardrobe ni Suye. Bukod dito, huwag magsuot ng sexy na damit na panloob, dapat ito ay angkop para sa sports. Binigyan siya ni Suye ng napakagandang tingin at ngumiti. Alam ko, maingat ka talaga, huwag kang mag-alala, alam kong napakaliit ng tela ng ganoong damit at masakit itong isuot. Ilang beses umubo si Surui at tumigil sa pagsasalita. Pagkaraan ng 10 minuto. Nag-impake na si Suye, isang simpleng backpack ang nakasuot sa kanya, at inisip ng mga hindi nakakaalam na ito ay isang paano ang mga estudyante sa kolehiyo na malapit ng mag-picnic. Sa loob ng 10 minutong ito, may kausap si Surui sa telepono, at tila may inaayos sa mahinang boses. Pupunta ba tayo sa main entrance? Tanong ni Suye. Hindi, dumaan ka sa likod ng pinto. Sumagot si Surui, ngayon, wala sa mga tao sa paligid mo ang mapagkakatiwalaan. Marahil ay may mga matang nakatingin kay Suye sa dilim, kung hindi, paano malalantad ang kanyang kinaroroonan ngayong gabi? Sa oras na ito, tumawag muli si Surui at nagsabi. Siya nga pala, ang sniper na iyon, kailangan mong kontrolin ito. Huwag kang mag-alala, Panginoon, hinding-hindi ako magkakaroon ng problema sa ganitong bagay. Isang boses lalaki ang nanggaling doon. Naalala ni Surui na ang sniper na ito ay ang kapitan ng mercenary team na iyon, at sinabi niya na maaari niyang pamunuan ang Xenevious. Ito ay isang madilim na linya, ngunit hindi nilayo ni Surui na gawin ito kaagad. Kung tutuusin, tao rin si Xenevious, at ngayon pagkatapos ng assassination, nabunutan agad siya, na tila masyadong sinadya. Tara na, umalis muli sina Surui at Suye sa Monica Clubhouse kasama ang nakaraang ruta sa rooftop. Mayroon bang lugar na ganap na ligtas ngayon? Tanong ni Suye. Ang embahada ng Huaxia sa Prenia. Sumagot si Surui, ipapadala kita doon para manirahan ng 2 araw, at pagkatapos ay lilipad sa Russia sakay ng eroplano. Pagdating mo doon, maaari mo itong utusan ng malayuan. Hindi ko karakter ang umalis ng ganito. Umiling si Suye, kung maaari, mas gugustuhin kong manatili at magtago. Hindi ito ang aking karakter. Alam ko, nagbibigay lang ako ng mungkahi.
Binigyan siya ni Surui ng matalim na tingin at sinabing, sa totoo lang, nasa iyo ang huling desisyon. Actually after all, ilang oras pa lang magkakilala sina Surui at Suye. Walang karapatan si Surui na makialam sa mga iniisip ni Suye, lalo pat gumawa ng mga desisyon para sa kabilang partido. Tumayo lang siya sa sarili niyang posisyon at nagbigay ng seems to be the best answer. Gayunpaman, kung hindi tatanggapin ni Suye ang opinyon na ito, hindi mahigpit na tutol si Surui dito pagkatapos ng lahat, maraming solusyon sa ganitong uri ng bagay. Bilang karagdagan, ang isang big boss na karakter tulad ni Suye ay palaging may sariling dignidad. Kung siya ay pinaslang, siya ay natatakot at tumakas sa Russia. Natatakot akong pagtawanan siya. Hayaan mo akong mag-isip tungkol dito. Umiling si Suye. Hindi nagtagal, nakarating sila sa labas ng courtyard ng Chinese Embassy sa Prenia. Nakipag-ugnayan ng maaga si Surui kay Ambassador Lee Daibing, kaya pagdating nila, inayos ang silid. Ito ay isang kaibigan ko, at kailangan kong ayusin na manatili sa iyo ng 2 araw. Nakangiting sabi ni Surui kay Lee Daibing. Tiningnan ng huli ang galaw ni Suye sa paghawak ng mahigpit sa braso ni Surui, at tumawa. Girlfriend, napakaganda niya. Napangiti si Surui nang walang magawa. Para sa ganitong uri ng paksa, hindi niya ito maipaliwanag, tutal, ang sitwasyong ito ay nahuhulog sa mga mata ng iba kahit na ipaliwanag ito, walang maniniwala. Malinaw, sadyang gustong kumpirmahin ni Suye ang pagkakakilanlan ng kasintahan ni Surui. Gayunpaman, bago siya magkaroon ng oras upang magpaliwanag, ipinaliwanag muna ni Suye. Hindi, kami ay ordinaryong magkaibigan, hindi lalaki at babae na kaibigan. Umiti si Lee Daibing. Naiintindihan ko, naiintindihan ko. Kabanata 2974. Siya ang dati mong kaibigan. Anyway, sa opinyon ni Lee Daibing, si Suye ay talagang girlfriend ni Surui. Galit na sinulyapan ni Surui si Suye. Pwede bang tumigil ka na sa paggawa ng gulo? Ang huli ay nakahawak sa braso ni Surui, at ang ngiti ay matamis, natulala na huwag bitawan. Umiti din si Lee Daibing at sinabi, mayroon akong malaking silid dito, ipapakita ko sa inyo. Nako, maalalahanin talaga si Ambassador Lee. Ang malaking kwarto na inayos niya ay katabi lang ng mga crew. Isang mapanganib na bagay ang nangyari. Bukod sa jet lag, hindi pa natutulog ang mga tripulante. Nanatili sila sa iisang kwarto at nag-uusap, na parang this can give each other sense of security. Nang marinig ang tunog, lumabas si Kuranran at ilang flight attendant para tingnan. Umiti si Surui at kumaway. Hindi pa ba kayo tulog? Orihinal na nakita ni Kuranran si Surui ay napakasaya nang siya ay dumating. Ngunit sa pagtingin sa maganda at magandang Suye, ang kanyang puso ay maasim, kaya likas niyang sinabi, hindi ako natutulog, ngunit ang aking puso ay wasak. Sa tono niyang puno ng kalungkutan. Sa sandaling ito, naramdaman ng ilang bystanders na talagang angkop na bigyan si Kuranran ng isang wrong to cry na emoticon package na kung saan ay partikular na naaangkop. Nagtawanan ang buong grupo, at si Kuranran ay medyo napahiya at tumawa kasama nito. Sa katunayan, mayroon siyang simpleng kabutihang loob kay Surui. Alam din ng babaeng ito kung gaano siya kalayo sa kabilang partido. Bukod dito, ang distansya na ito ay tila kahit gaano pa niya subukan. Hindi maaaring paikliin. Pagkatapos ng ilang simpleng pag-uusap, bumalik sina Surui at Suye sa silid. Para sa kanya, ito ay isang napakagandang gabi sa Domanazes chapter. Ang laki ng kama, sabay tayong natutulog. Napakurap si Suye. Kalimutan mo na, unang pumasok si Surui sa banyo. Maliligo ako, at pagkatapos ay magkusa na matulog sa sofa. Nagpout si Suye. Nakakainip talaga.
Natapos ng maligo si Surui at humiga sa sofa habang nakayakap ang kobrekama. Maya-maya, may tunog ng hilik. Pagkatapos ng paghagis sa kalagitnaan ng gabi, pagod din siya. Kung ang bawat araw sa Plania ay magiging sobrang nakakapagod, kung gayon ang Surui ay talagang magkakaroon ng malaking ulo. Matapos patayin ang mga ilaw, nagniningning ang mga mata ni Suye sa dilim, nakatingin kay Surui nang walang sinasabi. Maagang nagising si Chapter kinaumagahan, at dinala ni Surui si Suye sa restaurant para mag-almusal. Sa daan, ang dalawa ay panandaliang nagpalitan ng ideya tungkol sa susunod na plano, at ang resulta ay napakasimple. Ayaw umalis ni Suye. Ang pagpunta sa Russia, ang paglayo sa whirlpool ng tama at mali ay hindi niya estilo. Kahit ano pa man, pinili kong igalang ang iyong opinyon, sabi ni Surui. Maaari mo bang dalhin sa akin ang sniper na iyon? Saglit na nag-isip si Suye. Gusto kong gamitin ang taong ito para akitin si Zinevis. Kung gayon ikaw ngunit mag-ingat. Huwag hayaang linlangan ka niya, sinabi ni Surui. Kung tutuusin, sinabi lang ng lalaking iyon ang mga salitang iyon kapag kailangan niyang iligtas kaagad ang kanyang buhay, kaya kadudadad ang kanyang kredibilidad. Huwag kang mag-alala, kahit na maskam ako, hindi mo ba ako kailangang panindigan? Hindi, tinatamad akong mag-reach out. Hindi ko alam kung nasaan ang mga tao, sabi ni Surui na may bahagyang ngiti. Sa iyong mga mata, ganoon na ba kalala ang aking alindog? Si Suye ay labis na hindi nasisiyahan. Hindi, ang pangunahing dahilan ay ang dami kong nakitang dilag. Napakagaling mo, pero kung gusto mong maabot ang top 3, kailangan mong magsikap. Biglang naramdaman ni Surui na siya ay nasa ang awayan ay tila nanag. Ito ay talagang bihira, ito ay isang bagay na hindi pa nangyari pagkatapos makipag-ugnayan kay Suye. Ito ang mga harem mo. Agad na tanong pabalik ni Suye. Walang sinabi si Surui. Parang wala siyang lakas ng loob sa mahabang panahon. May isa pang sampal sa mukha niya, ang punto, medyo kulang na siya sa tiwala sa isyong ito. Gayunpaman, sa oras na ito, nakita nila ang dalawang Lexus na kotse na nakaparada sa labas ng pinto ng Huaxia Embassy. Bumukas ang pinto, at lumabas ang ilang lalaking nakaitim na suit. Ang isa sa kanila ay pumunta sa likod ng isang kotse sa likod at binuksan ang pinto. Pagkatapos, isang maikling lalaki na naka-brown suit ang lumabas sa kotse at nagpakita sa harap nina Surui at Suye. Pagkababa niya ng sasakyan ay yumuko siya ng malalim. Sinulyapan ni Suye si Surui. Ano ang sinusubukan niyang ipahayag? Ito ba ay pagpapahayag ng paghingi ng tawad o paggalang? Baka nag-iinarte lang. Walang pakialam na sabi ni Surui. Gayunpaman, ang halos 70 na busog na ito ay masyadong pinalabis. Medyo naguluhan si Suye. Ngayon, marahil ang mga tao lamang mula sa silangan ang makakagawa nito. Tumawa si Surui, masanay ka na lang. Bahagyang napakunot ang noo ng magandang kilay ni Suye. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit lumalapit ang mga Oriental sa pintuan. Maaaring para sa akin, maaaring para sa iyo. Tumingin si Surui sa lalaking Oriental na yumuko ng malalim, syempre, sa palagay ko mas malamang ang huli. Napatingin si Suye kay Surui. Huwag mong ipilit ang lahat sa akin. Gayunpaman, pagkasabi niyon, natatawa pa rin siya at tila napaka-relax. Ang kabilang partido ay dumating sa pintuan ng Huaxia Embassy, at tinatayang posibleng dumating si Surui mas malaki ito, at dapat itong maunawaan mismo ni Surui. Si Surui ay hindi lumabas ng patio ng embahada, tahimik na nakatingin sa lalaking taga-Orient. Hindi siya lumabas, yung mukhang pati yung mga bonggang Oriental hindi makapasok sa embassy. Tumagal ng 10 minuto. Hindi pa umaalis ang mga taga-Orient, at hindi nila ibig sabihin na maiinip. Ngiti. Dahil sa pasensya na ito, hindi komportable si Surui. Puntahan mo siya, sabi ni Suye, at inilagay ito sa braso ni Surui.
Naglakad ang dalawa papunta sa gate ng courtyard ng embassy. Nagtanong si Surui, "Sino ka?" Kung titingnan ito mula sa pananaw ni Surui, pakiramdam ko ay may kintab at may kintab ang buhok ng taong ito. Alam ng Diyos kung gaano karaming hairspray ang inilapat at maaari itong magamit bilang salamin. Sa katunayan, ang ilang mga katotohanan ay palaging napakasimple, halimbawa maging masigasig para sa wala, maging isang taksil o isang magnanakaw. Kinuha ni Surui ang business card at direktang binasa ito. Toyo Noda Co., Limited, President, Kawasaki Hashiro. Nandito na po sir. Kawasaki Hashiro nagmukha siyang magalang, at pagkatapos ay nagsabi, "Sa totoo lang, naparito ako para istorbohin kayong dalawa sa madaling araw, lalo na dahil..." Bahagyang ngumiti si Surui. "Alam ninyong lahat na ito ay isang kaguluhan, pupunta ka ba muli?" Agad nitong natigilan si Kawasaki Hashiro, punong-puno ng mga ngiti ang mukha. "Diretso ka pa rin ba kapag nagsasalita ka?" Hinawakan ni Suye ang braso ni Surui. "Oo, ginulo mo ang aming matamis na panaginip." Natahimik lang si Kawasaki Bingshiro, "Halatang nakita kita, naglalakad ka sa bakuran, bakit mo sinasabing iniistorbo ko ang tulog mo ngayon?" Gayunpaman, dahil dumating siya na may ibang layunin, natural na kailangan niyang makinig sa sinasabi ng iba. I'm sorry. Mabilis na sabi ni Kawasaki Bingshiro, mukha namang sincere ang lalaki. "Sabihin mo, pumunta ka sa amin, ano ang problema?" Malumanay na tanong ni Surui, sa katunayan, mayroon na siyang magaspang na paghuhusga sa kanyang puso. Kagabi, tinulungan ni Surui at Suye si Mu sa kanya na makuha si Jiro Onoda. Sa pagkakataong ito, personal na dumating ang presidente ng Noda Co. Limited, marahil para sa bagay na ito. "Alam ko na yung ginawa ni Jiro Onoda kagabi. This time kasalanan niya naman. Subordinate ko siya. Humihingi ako ng tawad sa iyo." Isang malalim na busog. "Ayokong humingi ng tawad sa salita," sabi ni Surui. Dahil dito, tumigas ang ngiti ni Kawasaki Hashiro sa kanyang mukha. "Well, ako ay isang napakatuwid na tao. Maaaring hindi ka sanay sa paraan ng pagsasalita ko ngayon. Ngunit maaaring masanay ka rin pagkatapos ng ilang sandali." Umisi si Surui, "Diretso na tayo sa punto, ikaw ano ang dahilan ng pagpunta mo rito ngayon?" Sasagot na sana si Kawasaki Bingshiro nang makita niyang nakatingin si Surui sa kanyang relo. "Mr. Kawasaki, my time is very precious, sana bilisan mo at makarating ka sa Friday. Gawin mo ito sa ilang minuto. 5 minuto. Nang marinig ito, halos samuka ng dugo ang Kawasaki Hashiro. Masyadong maikli ang oras kaya't ang mga pangunahing punto lamang ang kanyang naitutuon. "Narinig ko ang tungkol sa mga hinaing at hinaing sa pagitan ni Musakana at Jiro Onoda, ngunit ako si Jiro Onoda." Bago natapos ang mga salita ni Kawasaki Bingshiro, sinabi ni Surui, "Ikaw ang presidente, siya ay isang sub-dealer sa ilalim ng iyong utos, hindi ako interesado sa relasyon sa pagitan mo, mas interesado ako sa katotohanan na iniimbestigahan mo kami kagabi." Panipi. Ang insidente ng pamamaril kahapon ay ilang oras na lamang. Walang mga saksi sa pinangyarihan, pabayaan na sina Surui at Suye na lumahok sa insidente. Dumating ang Kawasaki Bingshiro kaninang umaga. Hindi karaniwan. Baka may nangyari kay Musakania. Kinokontrol ng Kawasaki Bingshiro na ito. Kung tutuusin, isa rin siyang malaking smuggler kaya hindi naman siya ganoon kaina. Nang sabihin niya ito, naglabas ng malamig na liwanag ang mga mata ni Surui. Paulit-ulit na umiling si Kawasaki Bingshiro. Hindi ito pagsisiyasat, ngunit may nagsabi sa akin ng balita." "Sino ito?" Bahagyang napakunot ang noo ni Surui. Isang masamang premonition ang kumalat sa kanyang puso. At sumimangot si Suye. Mabilis niyang hinanap ang sagot, ngunit wala siyang ideya kahit isang sandali.
Sa Doman Azi na ito, sino ang madaling makakaalam ng kinaroroonan ni Surui? Nang makita ang nakasimangot at maalalahang tingin ni Suye, umiling si Surui. Sa aking palagay, ikaw, isang underground boss, ay walang halaga, at malapit ka ng paglaruan sa iyong palad. Tinanong ni Suye ang Kawasaki Bingshiro. Sino ito? Mangyaring huwag ibenta ito. Xenovis. Ang Kawasaki Bingshiro ay nagbigay ng pag-iisip na nagparamdam sa mga tao ng nakakagulat na sagot. Paano kaya siya? Bawat galaw ko ay binabantayan niya pa rin. Nakakuyom na ang mga kamao ni Suye, at saka, paano niya nalaman na pumunta ako sa bahay ni Mu sa kanya? Nagkibit balikat si Kawasaki Hashiro. Hindi rin niya alam ang sagot sa tanong na ito. Tumingin si Surui sa kanya, ang kanyang mga mata ay tila nakatago sa puso. So, ano ang kinalaman nito sa iyo? Walang magawang sinabi ni Kawasaki Bingshiro. Sa panahong ito, ang mga taong may utang ay ang mga tiyuhin. Si Sin Avis ay may utang sa akin ng maraming pera, at sinabi niya, kung ako ay magpasa ng isang mensahe para sa kanya, babayaran niya ang perang inutang sa akin kaagad. Walang pakialam si Surui sa mga hinaing at gusot sa pagitan nila, matalas niyang nakuha ang punto ng pangungusap na ito. Ano ang sinabi niya sa iyo na sabihin? Sinabi ni Kawasaki Bingshiro. Sabi ni Xenovis, sana ay maging mapagbantay ka sa babaeng nakapaligid sa iyo, siya ay isang magandang ahas. Nanatiling hindi nagbabago ang kutis ni Suye. Napangiti si Surui at sarkastikong sinabi. Bakit ako maniniwala sa kanya? Anong qualifications meron siya? Sumagot si Kawasaki Hashiro ng totoo. Sabi niya sa iyo siya Xenovis ay isa pang pangalan para sa kanya, matandang kaibigan. Kabanata 2975. Sabihin ang iyong pangalan ng baligtad. Ang Shinavas ay isang pseudonym lamang. Dapat kong sabihin, ang impormasyong ito ay medyo nakakagulat. Siyempre, ang saligan ng mensaheng ito ay, kung ito ay totoo. Malamig na tiningnan ni Suye ang Kawasaki Bingshiro at sinabing, kung narito ka para maghasik ng hindi pagkakaunawaan, iminumungkahi kong huwag mong gawin ito, dahil hindi lamang ito walang kabuluhan, kundi mapipinsala nito ang iyong sarili. Mawalan ka ng buhay. Sa oras na ito, dahan-daang lumabas muli ang invisible na mataas na aura sa katawan ni Suye. Ang ganitong uri ng ugali ay isang bagay na tumatagos sa mga buto, at mahirap itong ganap na burahin. Sa makatuwid, tiyak na dahil sa ugali na ito na iba ang pakikitungo ni Surui kay Suye. Upang magkaroon ng napakalaking industriya sa magulong Africa, at parating maglakad sa junction ng magulong black and white, ang mga kakayahan at kasanayan ni Suye ay talagang pambihira. Magalang nang umiti si Kawasaki Bingshiro. Miss Suye, hindi mo na ako kailangang takutin. Dahil ang bagay na ito ay walang kinalaman sa akin mula simula hanggang wakas, tinutulungan ko lang ang iba sa isang salita, at ngayon na ang mga salita dinala na, I think makakaalis na rin ako. Hindi siya natakot sa banta ni Suye. Kapag natapos na ang provocation, gusto mong umalis. Ang mga mata ni Suye ay naglabas ng dalawang malamig na liwanag. Talaga bang iniisip mo na ang kontinenteng ito ng Africa ay ang lugar kung saan nais mong puntahan, ang mga taga-Oriental, saan mo gustong pumunta? Sumilay ang galit sa kanyang mga mata. Gaya nga ng sabi ko, Central Messenger lang ako. Kung galit si Miss Suye, maaari siyang pumunta sa Sin Avis. Si Kawasaki Bingshiro ay may malabong ngiti pa rin sa kanyang mukha, kahit na ito ang mahinang ngiti ay maaari ding magbigay ng sinseridad sa mga tao. Sa tingin ng mga hindi nakakaalam ay nasisilaw sila. Sa pagtingin sa ekspresyon ng mukha ni Kawasaki, hindi maiwasan ni Surui na mag-isip ng isang pangungusap, isang aso na nangangagat ay hindi tumatahol. Huwag tingnan ang nakangiting mukha ni Kawasaki Bingshiro ngayon.
At siya ay magalang, at kahit na hindi nag-atubiling yumuko ng 90 degrees kay Tsuruoy, ngunit sa katunayan, ang ganitong uri ng tao ang madalas na pinakamalupit na karakter. Ang industriya ng ginamit na sasakyan ng Toyo ay naging isang monopolyo na industriya sa kontinente ng Afrika. Ang ilang mga dealer ng kotse ay kumikita ng maraming pera sa lupaing ito. Gayunpaman, ang kayamanan at panganib ay karaniwang proporsyonal. Oo, ang kontinente ng Afrika ay napakagulo na. Ang mas maraming kayamanan, mas mataas ang halaga ng puot na naaakit nito. Sa kasong ito, ang Kawasaki Bingshiro ay maaaring umabot sa ganoong mataas na antas sa industriyang ito, at ang walang awa na paraan ay ganap na posibleng nais makita. Ang gayong tao ay parang makamandag na ahas na nagtatago sa dilim. Sa ibabaw, walang paraan upang makita ang kanyang panganib, ngunit kapag ang liham ng tao ay inilabas, ito ay malamang na tamaan ang target ng isang nakamamatay na suntok. Hindi pa rin maisip ni Tsuruoy ang tiyak na layunin ng Kawasaki Bingshiro na ito, ngunit naniniwala rin siya na ang kabilang partido ay hindi isang simpleng mensahero. Nanunuya si Tsuye. Huwag mong gamitin si Genevieve bilang panangga, hindi ko alam kung ano talaga ang lalaking iyon, pero sabihin mo sa akin na sa gisag panulat lang niya iyon. International joke lang, kailan pa siya naging unfathomable? Pagkatapos ng isang paghinto, pinalaki ni Tsuye ang kanyang tono. Kung gusto mong maghasik ng hindi pagkakasundo, mangyaring gumawa ng mas advanced na mga pamamaraan. Halika. Hindi na nagsalita si Kawasaki Bingshiro, ngunit ngumiti. Narating na ang mga salita, magpapaalam muna ako. Tungkol kay Jiro Onoda, di ba? Hindi ka ba hihingi ng resulta? Nagtaas ng kilay si Tsuruoy. Nagpaplano lang na umalis nang walang sinasabi. Lahat sila ay nasa hustong gulang, at si Ono-kun ay mananagot sa kanyang mga aksyon. Tumango si Kawasaki Bingshiro, I'm just apologizing on his behalf. Kung ano ang susunod na gagawin, ito ay nakasalalay sa kanyang sariling pagsisikap. Hindi ako gagawa ng inisyatibo para makipag-ayos sa iyo ng mga kondisyon, o babayaran ng halaga para tabyusin siya, pabalik. Si Tsuruoy ay mayroon ding mapanuksong ngiti sa kanyang mukha. Mr. Kawasaki, ang iyong paraan ng negosasyon ay talagang madaling pukawin ang mabuting kalooban ng iba. Ito ay tiyak na hindi isang papuri. Hindi bababasa, mayroong isang pahiwatig ng pagbabantay na kasangkot. Salamat sa papuri, sabi ni Kawasaki Bingshiro. Hindi bababasa, naniniwala si Tsuruoy na ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi nalihim sa mga mata ng taong ito. Since he chose to come here, dapat meron na siyang the investigation is clear. Ginoo. Kawasaki, may isa pa akong tanong. Sabi ni Tsuruoy. Makakausap ka. Gaano karami ang alam mo tungkol sa sponsorship ng Akpei ni Toyo? Nakangiting sabi ni Tsuruoy. Ito ay isang mahalagang punto. Siyempre, pagsubok din ito ni Tsuruoy. Never. Mayroon pa ring magalang ng ngiti ang Kawasaki Bingshiro. At least, hindi ko ito gagawin, at wala pa akong narinig na iba ang gumagawa nito. Umiti din si Tsuruoy. Itinulak mo lang ang 2, 5, 6, at nagsasalita ng may ganoong tono ng boses tungkol sa isang lihim na bagay, sa katunayan, sa unang tingin, gusto mo itong itago. Kung sasabihin mong hindi, mayroon. Ang Kawasaki Bingshiro ay may hindi kanais-nais na ngiti sa kanyang mukha. Hindi ito ganito, hindi ito naaayon sa ating patakaran sa Toyo. Parang ang mga tao ay laging makakalimutin, tila nakalimutan mo na ang mga aksyon ng iyong mga ninuno ilang dekada na ang nakalipas ay halos pareho na sila ngayon. Sarkastikong sabi ni Tsuruoy. Si Kawasaki Hashiro ay hindi nagbigay ng anumang paliwanag, ngunit direktang sinabi. Sir, huwag mag-alala, hindi ko sinusuportahan ang ganitong uri ng pag-uugali. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at nag-drill pagpasok sa sasakyan, 2 Lexus ang kumari pa ng takbo. Umalis lang ng ganito.
Hindi ko man lang siya tinanong kung saan siya pupunta para makita si Sin Avis. Napatingin si Suye sa likod ng dalawang sasakyan, galit. Ayaw ni Zinevis na mahanap mo siya. Nag-isip si Surui. Pero pinupukaw niya ang relasyon naming dalawa na hindi ko matitiis. Labis na nalungkot si Suye sa kanyang kabutihan, paano siya magkakaroon ng ibang pagkakakilanlan. Joke lang. Sa totoo lang. Makikita sa mga salitang ito na hindi talaga minamaliit ni Suye si Zinevis, ngunit ito mismo ang taong minamaliit niya, ngunit patuloy siyang nagdidisenyo, dalhin siya sa sunod-sunod na bitag. Bukod dito, wala nang masyadong pag-asa na tumalon mula sa hukay sa oras na ito. Huwag kang magalit. Ang galit ay walang silbi. Tinapik ni Surui ang balikat ni Suye. Dahil hindi ka pupunta sa Russia para maiwasan ang limelight, kung gayon maaari kang manatili dito at gamitin ang iyong means, kumilos tayo laban kay Zinevis. Hindi akalain ni Surui na magkakaroon ng malaking epekto ang provocation ni Zinevis, kung tutuusin, mayroon din siyang sariling paghuhusga. Isang lalaki na kayang maglagay ng kamera sa kwarto ni Suye para kunan ng litrato ng palihim, paano siya magiging mas mahusay? Nag-isip sandali si Suye, pagkatapos ay tumango. Wala akong almusal, mauna na ako. Saan ka pupunta? Nakatira ka ba sa Domanatsi? Tanong ni Surui. Talagang haharapin ko ang bagay na ito. Sinabi ni Suye, na parang may naaalala, kaya't nagtanong siya. Siya nga pala, kung gustong pumunta ng Zinevis na ito upang makita ka, dapat mong sabihin sa akin ng maaga. Siguro itatago ko siya para sa iyo ng maaga. Umisi si Surui. Magulo ang Africa, mag-ingat ka. Kinuha ni Suye ang mobile phone ni Surui at naglagay ng numero. Ito ang aking sekretong impormasyon sa pakikipag-ugnayan, hindi alam ng marami, mayroon ding keep in touch si Ivanova sa numerong ito. Sige, tumango si Surui. Pansamantalang mawawala sa akin ang dilag na ito. Ang pagkakaroon ng ganoon kaganda at kung minsan ay malandi na kagandahan sa kanyang tabi ay talagang isang mahusay na pagsasaayos sa kanyang kalooban. Gayon din kung nararamdaman mong nag-iisa ka sa kontinenteng ito ng Africa, huwag maghanap ng ibang babae na tutulong sa iyo. Dahan-daang yumuko si Suye at bumulong sa tainga ni Surui. Basta tumatawag ka sa gabi, nandyan ako para sa iyo. Young Goblin. Umiling si Surui at ngumiti, at hindi na nagsalita pa. Siyempre hindi niya iniisip yun kahit konting sense of charm. Sa totoo lang, ang mga pahayag ni Kawasaki Bingshiro ay nagbigay pa rin ng ilang ideya kay Surui. Upang maging tumpak, ang mga salitang iyon ay tila nagpasilo ng isang kislap ng liwanag sa isip ni Surui, at ang flash ng liwanag na ito ay magbibigay inspirasyon sa maraming iba't ibang bagay. Ilang minuto ang lumipas, isang itim na kotse ang yumandar at huminto sa gate ng embahada. Humalik si Suye kay Surui, pagkatapos ay pumasok sa kotse. Nililipad ng hanging madaling araw ang kanyang mahabang buhok, parang bida sa commercial. Mag-ingat ka sa daan. Nagpadala si Surui ng text message sa Chinese sa numerong ipinasok ni Suye. Ikaw din, hintayin mo akong bumalik at matulog sa iyo. Mabilis na bumalik ang text message ni Suye, at hindi niya alam kung nakakapukaw ba talaga ito o nagbibiro. Si Surui ay nagbalik lamang ng 6 na puntos. Si Kuranran at ilang flight attendant ay natapos din ang almusal at dumating sa gate ng courtyard ng embahada. Pagkatapos ng nangyari kagabi, ang mga babaeng ito ay hindi nang ahas na lumabas para mamasyal. Nakarinig ako ng putok ng baril kagabi, sabi ng isang flight attendant. Mukhang nagkaroon ng shootout. Napabuntong hininga si Kuranran, kailan mangyayari ang ganito sa ating bansa, hindi ka panipaniwala. Sa susunod na lumipad ka rito. Kapag nasa ruta ka, kailangan mong mag-ingat. Umiti si Surui, ngunit puno ng kaseryosohan ang kanyang tono. Sa totoo lang, hindi maganda ang sitwasyon sa Prenia ngayon, at dinala ni Akpei ang kanyang pagrerebelde.
Ang hukbo ay tila nakakulong sa mga kabundukan sa hangganan ng bansang ito, ngunit walang nakakaalam kung kailan makakarating ang mapagmataas na taong ito sa kabisera ng Domanatsi. Hindi alam ng kapitan kung kailan siya nakatayo. Ano ang ibig mong sabihin? Sa palagay ko ay dapat ihinto ng iyong airline ang paglipad sa rutang ito sa malapit na hinaharap. Tumingon si Surui sa kanya at sinabing, binaliktad ko ito sa umaga. Sa pagbabalik ng schedule ng paglipad, maraming mga internasyonal na airline ang nagbawas ng dalas ng paglipad. Sa tingin ko, matatagalan pa bago tuluyang makonsela ang rutang ito. Pagbalik ko, ipaparating ko ang isyong ito sa kumpanya. Puno ng pasasalamat ang mukha ng kapitan, Major General Surui, kung wala ka, hindi namin talaga alam kung ano ang gagawin. Kung hindi sumipot si Surui, ang mga tripulante na ito ay maaaring ma-frame ng mga walang prinsipyong pulis sa mga banyagang bansa at manatili sa isang madilim na kulungan ng mahabang panahon. Nakangiting nag-pose si Surui. Ikinaway niya ang kanyang kamay. Sige, kung may pagkakataon sa hinaharap, magsama-sama tayo. Kaya, siya at ilang miyembro ng crew ay nagdagdag ng mga kaibigan sa WeChat sa isa't isa. Sinabi ng kapitan, pag-uwi mo, dapat ka naming imbitahan sa hapunan. Inalog ni Surui ang telepono. Oo, makipag-ugnayan lang sa amin ng direkta sa pamamagitan ng WeChat. Nang si Surui ay nakikipag-usap sa mga tripulante, ang itim na kotse ay nagmaneho, at si Suye ay nakaupo sa kotse at tumawag sa telepono. Kuya, hindi ka pa talaga handa. Pumunta ka sa Africa para tulungan ako. Hinawakan ng isang blonde na lalaki ang telepono at sinabing, nakita mo na ba si Apollo? Nakita ko, napakabuting tao. Bahagyang umangat ang mga sulok ng labi ni Suye, mas maganda ito kaysa sa kapatid ko. Ayoko marinig yun. Sinabi ng blonde na lalaki. Kaya, dahil siya ay napakahusay, nahulaan ba niya na dapat niyang basahin ang iyong pangalan ng baligtad? Sila, saan na yun sila?